Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng split wallet after 1 year. So yun yung nagtatanong kung ano yung itsura niya. Sorry, medyo tagagamit na medyo nakago yung outfit ko na may nagsasalita. So yeah, let's go. So this is split wallet after 1 year. So medyo na hindi mo naman siya i-consider yung mga hindi siya nakaangat na ano, on. I think this is common with Supreme. When it comes dun sa pinakabitan ng pocket for the dresser, medyo dumudumi siya. So, sometimes, I clean it with, toothpick or cotton buds, yung maliit lang. So, yeah, when it comes on the leather, medyo kumikintab siya. This kind of leather is kumikintab siya habang tumatagal. However, hindi siya scratch free. As you can see, ayan, may mga gas-gas siya sa gilid. So, yeah. And the button is still okay. So, okay siya. So, effective yung research ko before na yung mga button na ganito, lalagyan mo lang siya ng nail polish para at least hindi mag-fade or magbago yung color ng metal. So, as you can see, it's still good. No, non-tarnish, no? Walang discoloration. Same pa rin as before. As well, no? And the button is still working. And still good, as you can see. Right? So, connected tayo sa loob. So, button is still okay. 100% and inside. So, I will just remove the pouch inside it. When it comes on the card slot, I think may mga bump. Ayan, may mga bump. So, this is normal, no? Kahit gano'n kayo ingat. Or if you use it, no? Talagang magkaka-bump siya. Ayan, may mga sign of usage, no? So, 1 year na to. So, hindi ko siya ganun ka-bold. Pero hindi siya ganun kalaki. So, yan. So, medyo madumi. The card's not still okay. Yeah. Okay, I will just remove this. So, the inside is still okay. Yeah. This leather is mahimulmul. So, as you can see. And, ito yung pinaka-abuse, I think, din. Ayan, if you can see, meron siyang parang natutuklap na rin yung sa lock niya. Ayan. So, yun lang. Dito is still okay. Ngayon, dito, ito lang talaga. Saka, ayan. So, medyo nag-aano siya. Ayan. I think because of napo-force siya, pag yun sobrang daming bulis mo lang nailagay. So, napo-pull ko. So, that's why tumatama siya rito. Tinigiin mo talaga. So, yun yung difference. Mas maganda yung leather na yung nireview ko before na Cognac. I think mas preferred ko yun. Because medyo prone lang yun sa mga gas-gas. Pero, when it comes on maglalagay ka or sa paramihan ng malalagay, mas maganda yun. Kasi yung leather na is stretchable. Ito kasi medyo matigas. So, pag medyo marami yung bills, ang hirap niya nang ilagay dito sa so, kaya siya napupulin, kaya siya napuforce to lock it, no? Kasi nga, hindi stretchable itong ganitong kind of leather. Hindi ako magaling sa leather, pero that is based on my experience, no? That is ano ko lang, from my experience lang, no? So, mas ko yung prepared ko yung Cognac na brown kaysa dito. Pero kung yun nga, hindi ka naman sa cash. So, this will work for you. Kasi alam ko, yung ganung klase ng leather is
medyo mas pricey siya. So, yun lang, ang cons doon is, ay yung ano doon is, medyo maano lang siya. Kailangan mo lang din ingatan kasi nga prone siya sa scratch. Sobrang isang ganun lang may scratch or mabasa, magmamansya na siya. So, eto kasi, this kind of leather kahit hindi mo siya alagaan, hindi siya ganun kahalta pag nagkaroon na siya ng siya. So, yun. So, all in all, sa food is still a good wallet. Sobrang ah, magagamit mo din naman siya ng matagal and as you can see, you're still working. And honestly, there is a sign of usage, but still working. And I think this will last more years, more years, no? So, yeah, that's all. Thank you. So please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye.